Umani ng kaliwat kanang reaksyon mula sa mga netizen ang pagkakakulong ng isang aktivistang Atenista dahil sa pag-eskandalo raw nito habang nagtatalumpati si Pangulong Aquino sa lungsod ng Naga noong Independence Day. Marami ang bumilit sa lakas ng loob ng estudyanteng si Pio Emanuel Mijares, pero marami rin ang na-turn off sa kabaskusan umano ng binata. Kaya naman naging usap-usapan kung hanggang saan nga ba ang limitasyon ng pag-aaklas, lalo na't sangkot ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Narito ang report. Sa pagdiriwang ng ika-116 na taong araw ng kalayaan na ginanap sa lungsod ng Naga noong Hunyo 12. Ang 15 martires ng Kabikulan. Napatigil si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pambabatikos ng isang aktivistang si Pio Emanuel Mijares. 116 na taon ang Bagamat nagpatuloy ang Pangulo sa kanyang speech, agad na dinampot ng mga pulis ang 19 na taong gulang na estudyante ng Ateneo de Naga dahil sa panghihekel sa presidente. Nag-ask kami ng banner para i-exercise nga yung aming basic right para magpahayag. Kinaladkad kami papalayo din sa... Pero nung nag-attempt pa ulit ako na magtaas ng isa pang banner, doon ako pin-down ng mga pulis. Nung nag-attempt ako na sumigaw pa, doon na nila ipinambusal sa akin yung dalawang streamer na nakuha mula sa akin. Ang banner na sa sanang ibabandera niya, ibinusal ng dumampot na mga pulis sa kanyang bunganga. Alam ko, may sumuntok sa akin at may mga marka ng kalmot sa likod ko. 6 na araw man ang lumipas na maganap ang insidente, bakas pa rin ang mga kalmot na kanyang tinamumula sa mabigat na mga kamay ng umaresto sa kanya. Ang madilim na karanasan ng Atenistang aktivistang si M, dobleng sakit para sa kanyang amang si Pio. Yung nalaman kong binusulan siya, hindi niya sinabi agad yung part na yon. Kaya yung talagang worry, yung anxiety, yung disappointment at inis namin dun sa ginagawa sa kanya ng police, yung galit, no? Lahat yun nag-build up mula nung gabi nung June 12, nung nalaman namin na hindi siya pinapalabas at hindi sinasabi kung anong kaso at hindi rin siya in-inquest. Ikinulong si Mijares ng PNP Naga dahil sa kasong panggugulo sa pampublikong lugar na nakasaad sa Article 5 ng Revised Penal Code. Pero ang sentensyang ito sa tinaguriang kauna-unahang heckler ni Pinoy agad na pumukaw sa mga netizen at bumulabog sa social media. Para sa profesor ng Ateneo de Manila na si Benito Lim, ang ginawa ni Mijares hindi paglabag sa Pangulo, kundi sa kapwa niya Pilipino. Yung free speech, hindi lang karapatan ng isang tao, the right of the individual to express his views for or against the government. But it is also the right of their fellow men to listen to the speech of their governor. And if you prevent them from listening, you violate their rights to listen. Pero sa pananakit na naranasan ni Mijares sa kamay ng mga pulis, malinaw na isa itong pang-aabuso ng mga otoridad. Kaya na ugali ng polis natin, yung mga alam niya, pagdisiplina ng taong bayan, sinasaktan. Dapat turuan sila dahil hindi malayang pagsiwalan, maski na manggulo. Huliin nila at disiplinahin nila, pero huwag naman saktan. Paliwanag ni Professor Lim, kabaligtaran ang reaksyon ng mga namuno sa seguridad ni Pinoy kung ikukumpara sa walang humpay na pambabatikos o ang tinatawag na heckling habang nagtatalumpati si US President Barack Obama. Sa Obama, yung mga Secret Service agent nila, hinuhuli din yung mga manggugulo. Pero kino-cross-examine nila lang, gusto nila malaman kung sino sila, baka terorista sila o hindi. Pero pag malaman nila na estudyante nila na pinapaabot yung mga isip nila na di sang-ayon sila sa ginagawa ng presidente nila, pinalaya na nila. Sa presidential speech ni Obama sa Jerusalem noong 2013, harap-harapan siyang binatikos ng isa sa mga tagapakinig. Bagamat napigil si Obama sa kanyang talumpati, inantay pa niya munang matapos ang bumabatikos sa kanya bago niya ito sinagot. This is part of the lively debate that we talked about. Tulad na lamang noong nagsalita si Obama sa San Francisco noong November 2013.
Kung kailan sa halip na umiwas, itinuloy niya ang kanyang talumpati sa pagsagot sa patikos ng heckler. To our character as a nation. Makikita rin sinenyasa ni Obama ang kanyang security personnel na huwag hulihin ang nambabatikos sa kanya. Don't worry about it, guys. Gayon din ang talumpati ng Pangulo ng Amerika noong May 9, 2014. I agree with you. Why don't I talk about it later? Because I'm just about to finish. Kung saan pabiro na lamang niyang sinagot ang nangihekel sa kanya. Sa Amerika kasi, sanay na sila sa mga nagbabatikos. Nagmumura pa sa Pangulo nila at hinahayaan nila. Kasi sa paniwala nila, meron din silang paraan na sumagot sa mga sinasabi ng mga nagbabatikos sa kanila. Mas malawak ang freedom sa Amerika kaysa atin. Para kay M.P. Harris, ang pagsupil sa kanyang freedom of expression nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para lalong ipaabot sa Pangulo ang di nasasagot na mga issue. Instead na mamayani yung takot, hindi kasi dapat ganun yung maging reaction mo bilang individual. Kung ang sinasabi mo ay katotohanan, hindi pwedeng wala lang tayong gagawin doon. Mag-file kami at desidido kaming mag-file ng kaso laban doon sa mga accountable sa nangyari. Sa ngayon, desidido ang grupong Karapatan Bicol na magsampa ng kaso laban sa maras na panggapit at panggigipit sa kanya ng pulis naga. Pinakauna ito sa buong Pilipinas na isang tao na nag-heckle ay kinasuhan ng pamala. So, sa tingin namin, this case will prosper sa pamamagitan ng pagtutulungan between National Union of People's Lawyer and Karapatan Bicol para huwag namang madala. At dapat labanan talaga dahil basic rights ng mga mamamayan ang freedom of speech and expression ay paabot sa ating gobyerno. Paniwala pa ni Vince, may kamay na dumiin mula sa palasyo para patawan ng kaso ang batang aktivista. Yung PSG ang may hand doon sa buong Philippine National Police, doon sa panahon na naandun sila ni Aquino. General Police ay pumunta mismo sa Naga City Police Office. Pumunta siya doon within 30 minutes. Sa tingin namin, merong hand na pumapasok o talagang sinasabihan na kasuhan. Depensa ng Malacanang, hindi umano big deal para sa kanila ang kaso ni Mijares. Hindi naman tayo gumagamit ng mabigat na kamay sa mga mamamayan na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Kaya nga lang sa ganitong pagkakataon ay merong mga batas o alituntunin na hindi nasunod. Ako si Renz Ongkiko, nag-uulat para sa reaksyon. Be sure to come back.